Sa wakas ay inaprubahan na ng New York Department of Financial Services or NYDFS ang RLUSD stablecoin ni Ripple. Ayan. Ang announcement po na ito mula kay Ripple CEO Brad Garlinghouse ay agad na nagdulot ng pag-angat sa presyo ng XRP. Umabot po ito ng mahigit 20% matapos bumagsak ng ilang araw. Ngayon ano nga ba ang RLUSD? At paano po nito binago ang laro para kay XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple. Ngayon, umpisahan po natin sa kung ano ang RLUSD at paano nga ba ito naiiba. Yan, ang RLUSD ay isa po itong stable coin na nakapeg o nakadikit sa US dollar. Ibig sabihin, bawat RLUSD ay katumbas po ng $1. Ito po ay sinusuportahan ng mga solid financial assets tulad po ng short-term US Treasury bonds at USD deposits, kung saan ay nagbibigay po ng seguridad at tiwala sa mga gumagamit or users nito. Ang layunin po ng RLUSD ay gawing mas madali, mas mabilis at mas mura ang cross-border payments sa loob ng ecosystem ni Ripple. Sa pamamagitan po ng RLUSD, si XRP ay mas mapapalawak ang utility nito bilang bridge currency. Sa madaling salita, ang RLUSD ang magiging stable na kasamahan ni XRP sa paglutas ng mga problema sa global payment. Bilang Pinoy, mahalaga ito dahil karamihan sa atin ay umaasa sa remittances mula sa abroad. Ang RLUSD ay may potensyal po na gawing mas mabilis at mura ang pagpapadala ng pera ng ating mga OFWs, habang pinapaliit po ang transaction fees na kasalukuyang mataas kapag gumagamit ng traditional banking systems. Ngayon ay bakit po lumipad ang presyo ni XRP? Yan, technical analysis po natin mamaya si XRP. Ang presyo po ni XRP ay bumagsak ng husto sa $1.91 bago po ang announcement ng RLUSD approval. Ngunit sa sandaling kinumpirma ni Ginong Garlinghouse ang balita, agad po itong tumaas sa $2.41, isang paglundag na mahigit 26%. Ngayon ay bakit po ganito kalaki ang epekto nito? Ayan, gaya ng aking sinabi kanina ay technical analysis po natin mamaya itong si XRP. Ngayon, bakit ganito kalaki ang epekto ng balitang ito? Una ay ang pagkumpirma po ng NYDFS approval ay nagbigay ng kumpiyansa or confidence sa mga investors. Ang regulatory approval ay isa po itong mahalagang hakbang para maitaguyod ang tiwala sa project. Ikalawa, ang RLUSD ay inaasahang magpapalawak po sa adoption ng XRP dahil ito ang magiging pangunahing katuwang ni Ripple sa kanyang Ripple payment system. Bagamat bahagyang bumaba muli ang presyo sa $2.34 dahil po sa selling pressure, malinaw na ang RLUSD ay nagbibigay ng positibong pananaw sa hinaharap ni XRP. Kapag tuluyan na pong na-i-launch ang RLUSD mainnet, posibleng mas lalo pang lumakas ang demand para kay XRP. Kaya sa madaling salita ay ayan po yung sunod pong inaabangan natin dito ay ang launching sa mainnet ng RLUSD. Yan, mukhang mas matindi raw po ang magiging impact nito sa presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang papel ng RLUSD sa pagpapalakas ng Ripple ecosystem? Yan, maliban po sa pagiging stablecoin, ang RLUSD ay bahagi ng mas malaking plano ng Ripple upang palakasin ang kanilang serbisyo. Sa kasalukuyan ay nakipagsosyo na ang Ripple sa mga pangunahing exchange tulad po ng Uphold, Bitstamp at MoonPay upang matiyak na magiging accessible ang RLUSD. Ang RLUSD ay makakadagdag sa kasalukuyang payment infrastructure ng Ripple kung saan ay ginagamit ang XRP bilang tulay para sa cross-border transactions.
Ang pagiging stable ng RLUSD ay magbibigay po ng katiyakan sa halaga ng mga transactions habang ang bilis naman ni XRP ang siyang magpapabilis ng proseso. Sa ganito mong paraan ay maaring bumukas ang pinto para sa mas maraming negosyo, lalo na mula rito sa ating bansa na makagamit ng blockchain technology para sa kanilang mga transactions sa ibang bansa. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto ng balitang ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders ni XRP. Yan, ang RLUSD at ang pag-angat ni XRP ay meron po itong tatlong pangunahing implikasyon. Una ay mas abot kayang remittance services. Kapag ginamit po ang RLUSD sa mga remittance platforms, maaari pong mabawasan ang mataas na transaction fees na kasalukuyang ipinapataw ng mga traditional remittance providers. Pangalawa ay ang bagong pagkakataon sa trading at saka investments. Ang pagtaas po ng presyo ni XRP ay maaring magbigay ng kita sa mga nakabili nito ng mas mababa nung ito ay nasa mababang presyo. Bukod dito, ang paglabas po ng RLUSD ay maaring magdala ng bagong interes mula sa mga institutional investors na magpapataas pa sa demand at presyo ni XRP. At ang pangatlo ay ang regulatory confidence. Ang approval ng NYDFS ay nagpapakita na maaari pong makamit ng cryptocurrency ang tamang regulasyon at pangtanggap ng mga otoridad. Ito ay nagbibigay po ng inspirasyon sa mga Pinoy na magtiwala sa crypto investments ng may mataas na seguridad. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, ang announcement po ng RLUSD approval ay isang patunay na ang Ripple ay seryoso sa kanilang layunin na gawing mas epektibo at abot kaya ang global payments. Ang pagkakaroon po ng stablecoin tulad ng RLUSD ay hindi lamang po nakikinabang kay Ripple at ang XRP ecosystem, kundi pati na rin sa mga gumagamit or users nito sa buong mundo, lalo na po dito sa ating bansa tulad ng Pinas. Yan, bilang isang Pinoy investor or crypto investor or trader, mahalaga po na bantayan ang mga ganitong developments. Hindi lamang po ito nagbibigay ng kita, kundi nagbibigay din ng mas malawak na perspektibo kung paano po makakaapekto ang blockchain technology sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa kabila po ng mataas na volatility ng crypto market, ang RLUSD ay nagdadala po ng kaunting stability at na kinakailangan ng marami sa atin. At sa kabuuan, ang RLUSD ay maaari pong maging susi para sa mas malawak na adoption ng cryptocurrency sa mainstream. At si XRP ay posible pong makaposisyon bilang isa sa mga leader ng pagbabagong ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.